8. So today's lesson, we're going to talk about conditional statements or conditional code. This lesson will teach you how program or how JavaScript or any application exists, kung paano siya na yung flow, ano yung concept, ano yung ginawa behind the scene. So the good example is the login pictures ng isang application. For example, Facebook, yung login ng Facebook, as you can see, we need to log in properly. We need to put our username and our password para maapunta tayo sa pinakang homepage ng Facebook natin. Nagre-require yon na dapat correct ang ilalagay nating username and password. At pag hindi yun naging correct, ang nangyayari, sinasabi ng Facebook na you enter wrong username or password. Totoo naman. So, kaya na gawa yun, yung ganong klaseng uri ng program na check if tama o mali, sa tulong yon na tinatawag nating conditional statements. Ano, class? So, sa conditional statements, meron tayong dalawang uri niyan. Let me show you. So, open lang ako ng editor to show you the two types. So, ito, meron tayong JavaScript code. Ay, maglalagay ako ng comment para makita nyo. Yung comment class, yun yung code na hindi binabasa ng compiler kaya hindi tayo magkaka-error. Anything error ay hindi mangyayari sa ating program. Let me delete this. Then, meron tayong two types of conditional statement. Okay. Two types of conditional statements. The first one na meron tayo is tinatawag na if-else statement. The second one is if-else statement. And the last one, the second one is switch statement. So class, iisa-isahin natin ngayon to. But una nating i-discuss yung if-else statement. Using if-else statement, we can manipulate the output. Kung ano ang gagawin niyang output. Ano po? So, ayun. If-else statement. So, if-else statement, ganito ang syntax niya. If, then, inside the if, gagamitin natin yung pinag-aralan natin sa operators. Pwede tayong gumamit ng relational and logical operators. Pero ang pinakang required is relational. So, relational, kasi ang relational operator, tinatawag ding conditional or comparison operator. We compare one value to another value. So, wala pa akong variable. Let's declare a variable muna. Var name or var gender or sige, var gender. Var gender equal, tingnan muna natin. Ayan muna natin ganyan. Ngayon, dito inside the if, pwede nating i-compare yan. If gender is equal. Okay. If gender is equal to male, something like that. If it equals to male, console.log men. Men. Then, sa else, meron tayong tinatawag na else if. Else if class naman. So, ang if, eto tandaan nyo, ang if, siya yung nag-i-initialize ng first condition. Yung else if, siya yung nag-i-initialize ng second, third, fourth,
at iba pang condition kung masyadong marami, ilalagay natin sa sunod ng if ay else if. Pero kung wala naman tayo at iisa lang ang condition natin, pwede na tayong rumekta sa else. Pero sa ngayon, for example, meron tayong two condition. So gagamit tayo ng else if para sa second condition, and we will put gender is equal to female naman. Female. Then, ayan, meron na tayong female ngayon dito. So, console.log lang uli natin yung magiging output at ang ilalagay natin is woman. Okay? Now, else. Yung else pag out of choice na. Pag nag-false yung if at lahat ng else if natin kung madami, saka pa lang lalabas yung else. Si else class is nag-exist para pag wala ng choice at lahat nag-false, siya yung magiging true at yun yung magiging output. As you can see sa ngayon, walang output na lumalabas kasi both parehong false itong if saka itong else if. So, since pareho siyang false, we need to declare an else. So, console.log, ilagay natin invalid gender. So, ayan. So, as you can see, ang naging output ay invalid gender. So, dito sa invalid gender, mapapansin nyo ba't siya lumabas? Kasi nag-false yung if saka yung else if natin. Pero, if papalitan ko na yung value ng gender ko na male, as you can see, lumabas men. Then, pag pinalitan ulit natin ng female, as you can see, woman. So, nakabase siya sa if-else yung magiging output natin. Yan na yung flow kung ano yung mga choices na possible maging output depende sa input na nilagay ng user natin. Ano po? Another thing, kung naglagay tayo dyan ng wala yan, halimbawa, lalaki, ay English yung tanong. Ayan, invalid gender, hindi nga ilala na lalaki. So, ganun nagwo-work ang program flow natin sa conditional statement. Basta merong naging true, yun yung ine-execute and ini-ignore niya yung ibang part. Example, pakita ko sa inyo, male. So, as you can see dito, nag-true na. Kaya, in-ignore na niya si else if at in-ignore na niya si else. Pag ginawa naman natin itong female, ito naman ang i-ignore niya kasi this will return false and ito ang i-execute niya. Hindi na rin si else. Pero kung wala, sa dalawa, saka lalabas yung invalid gender. Okay? So, I hope na intindihan nyo na kung paano gumagana yung tinatawag nating if-else statement. We can put another thing here. Let's use two variable. So, let me delete muna yung ating if-else, if-else. And I'm going to show you yung if-else lang. But, gagamit tayo ng tinatawag na logical operator. Let's declare two variable. The first variable is username. Var username equal blanco muna. Then, var password equal blanco rin muna. So, ito yung sinasabi ko kaninang logic behind the scene ng login. So, if username and is equal to pala muna, is equal to Ramil 25 and password is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Then,
what will happen? So, as you can see, gumamit ako ng N. Kasi ito naman, magre-return to ng true, at ito, magre-return din ng true or false. True or false, true or false. So, dahil boolean yung magiging value nitong dalawa, pwede akong gumamit ng N. Ngayon, para maging true ngayon yung isang buong if natin, meron tayong two condition na kailangang ma-meet. The first condition is username ay dapat equal sa Ramil25. And the password is dapat equal sa 1, 2, 3, 4, 5. Since gumamit ako ng and, required na dapat parehong true. May mag-isa mang false, itatapon natin o ibabato natin sa output ng else. And so that log, welcome. Let's say welcome user. Let's say ganyan. Then, pag hindi ganyan ang naging input ko, gawin nating console.log wrong username or password. Wrong username or password. So, UNC ngayon nag-pop up wrong username and password. Kasi nag-false yung ating if. But, if we put here my username Ramil25, still wrong username or password dahil wala pa akong password. Pag naglagay akong 1, 2, 3, 4, 5, C, welcome user. Kasi naging true na yung condition natin. Ayan. So, ganun gumagana or nagwo-work ang if-else statement. Isa pa pala pahabol, hindi puro string ang pwede nating gamitin dito. Pwede rin tayong gumamit ng variable na number. So, dito naman sa number, if age is less than to 0, so wala namang ganun, di ba? Wala naman less than sa 0 na age. Kaya sabihin natin, you are a alien. Console.log alien. Okay. Then else console.log human. So, as you can see, human kasi may age na 0. Yun yung mga months old lang. Pero, pag ginawa nating negative value, ayan na, alien ka na. So, as you can see, nagwo-work din yung number sa if-else. Hindi lang puro string. Okay? So, take note nyo po yung mga yan. The next thing we need to do, so kung hindi kayo naintindihan, balikan nyo na lang yung video para makatulong sa inyo. Ngayon, doon naman tayo sa tinatawag nating switch statement. Sa switch statement class, medyo hindi ko to gusto o hindi advisable gamitin. First, syempre may variable pa rin tayo na gagamitin. Where age equals 0. So, let's say, ganyan. Ngayon, sa switch, syempre hindi mawawala yung switch keyword. And inside the switch keyword, then natin ilalagay yung ating variable, like age. Then, inside the switch statement, magkakaroon tayo ng different cases. Yung case value, didepende kung anong data type natin. Since kita naman natin na ang age ay isang number, kaya rekta na number yung ilalagay nating value sa ating case. Ganito maglagawa ng case. Yan, case keyword follow kung anong value. Example, 0, follow by colon, then ang ibig sabihin ng class, key 0, kung pag yung age natin, age variable natin ay nag-equal sa 0. Iyon yung ayoko sa case. Dapat equal siya. Unlike kay if-else, pwede tayong gumamit ng greater than, ng less than, at ng not equal. Pero dito, kailangan naging equal. Pero condition pa rin siya kasi ang mangyayari, if age is equal to 0, do this. After the colon sign, kung makikita yung may colon sign, dun tayo maglalagay ng console.log and what is the output. So, 0. Example, 0. As you can see, nag-true na dyan.
Kaya ang naging output ay 0. What I mean naging true na dyan is ito. Ang unang case kaya, ayan, naging 0. Dahil equal naman talaga siya kay K0. Remember, pag string class, may ganito. Ayan, CONC, walang naging output. Dahil mali naman yan. Dapat number, dahil number ang ating variable. Okay po. So, on the next line, pagtapos na tayong maglagay kung anong gagawin niya, kung 0, maging 0 ang value ng age, maglalagay tayo ng break keyword. Yung break keyword, it means tapos na yung case na to. Check the next case. So, pwede tayong maglagay ng kahit ilang case. Kung gusto nyo isa-isahin, go ahead. Wala namang pipigil. Pero, ayan. Dalawa lang ang gagamitin natin. Kasi masyadong madami pag nilahat natin. So, 5. Ayan, as you can see, magiging 5. Then, follow by break keyword again. Ngayon, kung sa if-else, merong else na pag out of choice siya na yung magiging output, ngayon dito, meron din. Anong tawag sa kanya? Default. So, default. Default means, pag mali yung una, hindi tumama si case 0, hindi din tumama si case 5. Default is here to show some output. So, dito na lalabas yung ginawa natin kanina na invalid value. Console.log invalid. Okay? Then, close. Then, dito kahit wala ng break, okay lang. Since siya na yung last choice, siya na yung default value. Let's change the value of 5, F0 to 5. So, as you can see, naging output 5. Ngayon, pili tayo na number na out of choice. So, as you can see, naging invalid. So, ganyan nagwo-work ang if-else, ang switch statement. Malaki ang pinagkaiba niya kaysa kay else statement. Then, another thing na idadagdag natin for this lesson is how to use the prompt. Yung prompt na tinatawag class is this one. Yung magpapa-input na tayo ng value. For that example, ang gagamitin natin is the if-else statement. Since if-else statement is mas comfortable gamitin at mas mabilis intindihin. Now, let's say var gender. So, i-comment ko muna kasi magpapap up agad yung prompt natin pag ginawa natin. So, var gender equal to prompt. Let's do this. And ang sasabihin ng prompt natin, enter your gender. Something like that. Then, let's put a semicolon. Then, mamaya ko siya i-read. Tatanggalin ko yung slash para ma-read yung code natin. Sa ngayon, mag-i-if else muna ako. If gender is equal to male, console.log man. So, wala siyang pinagkaiba dun sa kanina, di ba? Else if gender is equal to female, then do something again. Console.log female. Then, after that class, yung else na invalid. Else console.log invalid input. Invalid input.
Then let's put a semicolon and then we're done. So, but may error, uncaught reference, kasi naka-hide yung ating variable na gender. Let's unhide it and see. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kaya ako ini-hide, mag-a-appear agad. This is what we call prompt. Sa prompt, i-allow tayo na mag-enter ng data at i-save sa isang variable. So, kung ano yung i-enter ko dito, mag-save sa variable na gender, then saka siya i-compare sa different values. So, let's say female. Then, pagka-hit or pagka-click natin ng OK, saka siya lalabas. So, dahil ito ang nag-true kung else if natin, else if gender is equal to female, console.log female, kaya siya yung naging output, female. Then, pag iniran uli natin yung prompt, tanggalin ko itong semicolon to appear this, then gawin natin male and hit OK again. And as you can see, lalabas man. Same thing pagdating sa kahit anong ilagay. Let's hit OK and the program will say invalid input. Let's proceed to our activity. Your activity is this. Let me open your module. So, ang gagawin nyo sa activity, ganun lang uli. Itatry nyo kung anong code editor ang gamit nyo. Pag nagwo-work na or nagrara na, copy-paste ang code, isend sa Gmail ko. Ganun pa rin, katulad ng mga naunang activity natin. So, here's our activity. Conditional statements. Instruction natin, create a program that contains if-else statement or switch statement. So, mamimili kayo kung saan kayo, kung ano yung na-gets nyo or mabilis nyo naunawaan, yun yung gamitin nyo. Kung mas komportable kayo sa if-else, go for if-else. Kung mas komportable kayo sa switch, go for switch. Okay? So, eto ngayon yung hiningi ng program natin. That if we user input is male. Pag nag-input daw tayo ng male, the program will say, you are the man. You are the man. Then, yun yung magiging output pag inilagay ni user ay male. Ngayon, pag hindi male, female ang nilagay, ang sasabihin naman ng program natin is, you're a beautiful lady. Then, after that, kung hindi male or hindi female ang inilagay, your program will say invalid input. Okay? Iyon po yung magiging activity natin. And the rubric is creativity, 10 points. Structure of your code, 10 points. Neatness or kalinisan ng codes, 5 points. And completeness, complete all the requirements na hinihingi is an additional 5 points. I-scan nyo to, itong nasa module nyo, malaki maiitulong nito for this activity. Okay, so yun lang for today's video. Thank you very much. God bless you all and see you again next week. Goodbye.